to GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Mga nakalap na impormasyon, balita sa taong bayan, pagsiyasat sa mga kwentong may pinanggagalingan, paghimay ng mga isyu at detalye na bumubuo ng pampublikong usapin, eksaktong impormasyon, detalyadong balita, komprehensibong diskursyon ng mga isyu at mga matalinong paghimay sa mga usapin. Ito ang Aligwas Pangasinan Ilocano. Balita, talakayan at serbisyo publiko sa radyo. Aligwas Pangasinan Ilocano. Samahan ang maestro ng balita at impormasyon na si Jonathan Ortega. Aligwas Pangasinan Ilocano. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 hanggang alas 6:30 ng gabi. Dito lamang sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Aligwas, Pangasinan, Ilocano. Narito na si kapaboritong Jonathan Ortega. Maligwas ang araw Pangasinan. Muli po nagbabalik ang programang maghahatid po sa inyo ng mga importanteng impormasyon at mga maiinit na balita at issue na dito nyo po maririnig sa programang API, Aligwas Pangasinan Ilocano. Siyempre makakasama niyo po ako mula alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Ako po ang inyong public servant sa radyo, Jonathan Rosario Ortega. At kasama rin natin sa ating technical control ang aking mga co-pilot ngayong araw, sina Engineer Dennis Padilla tuloy. Kakabasa tuloy eh. Dennis Balaganas at Engineer Nixon Dakal. Dakal pong salamat. Masantos ang araw at si kayo namin kapaborito. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, Wednesday, April 9, 2025. At syempre ginugunita po natin ngayong araw ang araw ng kagitingan bilang pag-alala sa kabayanihan at sa pag-aalay po ng kanilang mga buhay, no? Yung pong ating mga veteranong sundalong Amerikano at Pilipino, no, na kasama doon sa Death March. Kung maalala nyo po yan, makasaysayan po yan, ano? Yung Death March mula sa Bataan, naglakad po sila hanggang po Kapas, Tarlac, no? At libo-libong sundalong Amerikano at Pilipino ang namatay. Yan po ay naganap syempre noong pong kasagsagan ng ikalawang digmaang pandaigdig dito po sa atin. Bunsod po ng pananakop ng mga Axis countries, no? Ang Germany, Italy at Japan. At ang Japan naman ay nanakop sa Pilipinas, no? After ng kanilang pagbomba sa mga naval base at air base ng mga Amerikano sa Hawaii. At sinunod po nila ang Pilipinas. At tila ngayon siguro napag-iisip-isip ng marami, no? Na parang hindi malayo na magkaroon ng digmaan muli dito sa Asia. Bagamat hindi naman siguro world war, no? Ang tawag po nila regional war. Kumbaga dyan naman sa Middle East ay parang kailan pa ba nag-umpisang regional war po dyan? Ngayon ulit mainit ulit ang Israel, ano? At ang mga karatig nitong Arab countries. At dito naman po sa Southeast Asia, siyempre ang napakalaking bansa ng China. Sinasabi po nila ay nagiging isang bully dito sa Southeast Asia. At balak po nilang sakupin sana, ano, itong plano nilang i-annex itong Taiwan. Alam nyo, bakit nga ba pinag-iinteresan ng China yung Taiwan? Ano? May mga nababasa tayo sa mga balita, napapanood din sa mga balita. Ito palang Taiwan isa sa mga leading
regions sa manufacturing ng anong tawag doon din, yung mga microchips, no? Yan, sila ang mga leading manufacturers niyan, mga ginagamit po sa mga AI, no? Ginagamit sa iba pang technology na ginagamit ng Amerika. At kung yan ay nakontrol ng China, delikado syempre ang Amerika dyan, no? Kaya syempre kapag na-break, no, yung linya ng defense ng Amerika mula Japan hanggang Pilipinas hanggang Indonesia nga, para hindi lang makalabas ng Pacific itong China. Although siguro mga theories lang naman yon, theories mula sa mga obvious na mga kaganapan, ano. Napakahirap basahin, lalo yung mga military moves, no? Hindi naman tayo parte ng military. Kung ano lang naman din yung nababasa natin mula sa mga journals at mga theories ng mga political analyst. Siguro familiar din kayo sa mga ganyan, no? At ito namang India, isa rin yan. Isa ring world power po yan, no? Na nakakatapat din yan China. At malaki ang magiging gampanin ng India, no, kapag pinutol niya yung ruta ng mga nagsusupply ng mga importanteng goods sa China. Mahihirapan din ng China just in case magkaroon ng regional war. Pero syempre tayo po ay nagdarasal, ano, na hindi na matuloy yung mga ganyang gera, dahil alam nyo, napakahirap ang may gera, bagamat wala naman tayong karanasan dyan. Pag napapanood natin yung mga war documentaries, no, sa Netflix, nakikita nyo talagang wala naman talagang panalo, no, pagdating sa mga gera. Ayun pa lang, nakikita nyo na yung mga regional war dyan po sa Ukraine at Russia, no, kung saan nahihila dyan ang buong NATO forces, ang ilang European countries na members po dyan. At dito rin sa may Middle East, no, yung pong conflict ng Israel at iba pa mga Arab countries. At dito rin sa Asia Pacific region. So mapapansin po ninyo, no, ang conflict kahit saan meron. Dito na nga lang sa Pilipinas, napakarami ng conflicts, no. Siyempre maraming nagclash ang kanilang mga prinsipyo. At maging ang Canada at Amerika ay nagkaroon na rin ng conflict. Ang Mexico at Amerika meron na rin pong conflicts, no? Bunsod ng pagtaas po ng tariff o yung sinisingil na buwis mula sa mga produktong Canadian at Mexican papasok po ng United States of America. So nagkakaroon po naman ng tariff war dyan sa may bandang North America, no? So itong nalalapit na Holy Week, siguro isama po natin sa ating mga dasal, mga kapaborito, na sana ay magkaroon ng paghupa ng tensyon, no? At mabigyan ng malinaw na pag-iisip ang ating mga world leaders, ating mga pinuno sa ating bansa, at saang mang dako ng mundo. Siguro cliche nga kung pakikinggan ninyo na, diba, ang wish natin ay world peace. Pero yun na talaga ang kailangan natin ngayon, world peace, no? At kailangan, napaka-cliche din na sabihin magkaroon na tayo ng pagkakaisa. Bagamat medyo malayo yan mangyari sa ngayon. We're hoping, na sana ay matuldukan din yan, o kaya naman ay magkaroon man lang ng pag-uusap mula sa mga bansa na mayroong sigalot. Kasi apektado po lahat yan. Maniwala kayo sa hindi, no? Apektado po lahat. Lalong-lalo na kung naapektuhan po ang world market ng crude oil, yung pong pinanggagalingan ng supply ng ating mga petroleum products, yung diesel, gasolina, kerosene. Isa po yan sa mga factors kung bakit yung inflation din ay bumibilis o bumabagal.
malaki po ang impact, no, ng presyo ng mga petroleum products sa ating pong mga local products sa ating pang-araw-araw. Diba? Kung ikaw ay mayroong mga produktong agrikultural o commercial, kapag kailangan mo po yan bitbitin o dalhin sa ibang lalawigan, kukonsumo ka, no, ng krudo at magiging dagdag po yan sa gastos mo. Diba? Kaya malaking problema pag mayroon pong mga conflicts dyan naman sa mga oil producing countries, lalo sa Middle East. Kaya seriously, no, ako'y nananawagan sa inyong lahat, mga tagapakinig, na sana ay pagdasal po natin na magkaroon tayo ng katahimikan. Kahit isang taon lang, diba? Isang taon ng katahimikan. Eh, dun sa conflict, hindi ko pa pala na-mention dyan ng North and South Korea. Diba? Russia at America din. So, kung titingnan po natin, maswerte pa tayo dito sa Pilipinas. Kahit papaano ay hindi naman tayo ganoon ka-involved sa mga conflict. Bagamat tayo naman dito, no, under the Marcos administration, kahit yung mga opposition, naniniwala pa rin naman tayo na ilalaban nila yung ating soberenya, no? At ngayon pa lang may mga nakikita na tayong mga hakbang ng gobyerno, no, yung pagpapalakas po ng ating sandatahang lakas. Isa po yan sa mga magandang desisyon ng Marcos administration. Kahit ako ay natuwa, no, nung nagplano at nagdesisyon ang Marcos administration ng Department of National Defense na bumili ng mga F-16 fighter jets, no, mula sa Amerika. At yan ay pinayagan na rin ng Amerika na bentahan po tayo ng F-16s. At meron na rin po mga barkong pandigma, no, na tutulong sa naval security ng ating bansa. Bagamat malayo pa, no, kung ikukumpara sa sandatahang lakas ng China, pero at least, no, ay nandun yung tinatahak po ng ating bansa. Nagpapakita po tayo ng pagkakaisa na ang mga teritoryo ng Pilipinas ay teritoryo po ng mga Pilipino at hindi tayo basta-basta bibigay sa mga pambubuli, lalo na ng pambubuli mula sa China, di ba? I hope you all agree. At kahit ako kahit first world country ang China, hindi ako papayag, no, na maging isang Chinese citizen. Bagamat mapapansin po natin kahit saan po tayo lumingon ngayon, ay napakarami na pong mga Chinese products. Pero wala naman tayong naririnig, no, na pagpapataw ng pagtaas ng tarif o taripa sa mga inaangkat na produkto mula sa China. Kung mapapansin nyo sa mga sasakyan ngayon, kaliwat kanan ng mga Chinese-owned na mga automobiles, no? At yan naman ay may malaking tulong din sa ating ekonomiya, may malaking tulong din sa ating pong kalikasan, dahil yung mga hybrid at mga electric vehicles, nababawasan po nito ang ating carbon footprint, ano? Sana dumating din ang araw na mabawasan na talaga yung carbon footprint ng ating mga public utility vehicles, mga PUVs. At isang magandang ginagawa po ngayon yung pong pagpaparami ng mga MRTs, LRTs, no? At mukhang kinakailangan din dagdagan pa ng maraming bagon at marami pang ruta para po mabilis ang paggalaw ng tao at nang mabawasan din po ang mga commuters na gumagamit sa mga prime roads, no, diyan po sa Metro Manila, maski dito sa probinsya. Talagang nararamdaman na rin po yung paninikip ng daloy ng traffic. Kaya kailangan po progressive, ano, yung pag-iisip din po ng ating mga leaders para po maibsan itong problema sa traffic. Kaya nga nagpapasalamat tayo at naisipan po, no, na magkaroon po ng another diversion
Mula po dyan sa may De Venecia New Highway Extension. Sa may Lukaw. Sa Pantal, Dawal, Lukaw. Pero ang alam ko, Tapwak area yon. No, yung ginagawang tulay po yan, proposed ng DPWH through the initiative of 4th District Congressman Christopher Toft De Venecia, no? At hopefully that will cut short yung travel mula Dagupan papunta ng Binmalay at Lingayen. At syempre kung mapapansin nyo, sobrang tindi, no, ng traffic po dyan po sa Lukaw papuntang Binmalay hanggang dun sa Lingayen na halos. Kaya kawawa din po yung ating mga kapaborito. At least ngayon ay holiday, araw ng kagitingan, menos sa sakit ng ulo na nararanasan ng mga estudyante, empleyado, mga daily commuters mula Lingayen papunta ng Dagupan. Kasi alam nyo talagang mahirap maski sa araw ng Biyernes at Sabado. Nako, kung pwede lang mag-aeroplano, mag-helicopter, mag-helicopter na lang po tayo. Alam nyo, yan traffic, malakas pong kumonsumo ng diesel at petrol o gasolina yan. Yung supposedly na travel time mo ay 15 or 10 minutes lang papuntang Lingayen ay umaabot ka ng 1 oras. No, para ka na pong nakarating ng La Union. At mas matindi pa ang konsumo ng petrolyo, no, kapag ganyan traffic. At syempre, counterproductive po. Awan ko ba, ngayon lang din naman naranasan talaga yung sobrang paninikip ng daloy ng trapiko, no? Dati may traffic naman pero hindi naman ganyan katindi. So sa tingin ko, meron talagang impact, no? May impact sa traffic yan pong mga nilagay pong traffic lights ni Binmalay Mayor Sammy Rosario. Kaya siguro dapat kailangan pag-aralan, no, ng kasalukuyang administrasyon dyan po sa LGU Binmalay na ibalik po yung traffic light po dyan sa may Binmalay, no, along papuntang Matalaba, dyan sa may area ng Bangsal intersection, no. Bakit hindi natin subukan, no, para makita natin yung orderly, no, na flow ng traffic po dyan. Maging dyan po sa may Coney Island, sobrang traffic po dahil kanya-kanyang lusot ang mga sasakyan. Tapos pagdating doon sa may tulay ng Coney Island, 2 linya lang po yan. Wala pa pong widening ng tulay po dyan. Siksika na po dyan, bottleneck na po yan, ano? Buti na lang at wala naman masyadong nagbabanggaan po dyan at wala namang mainit ang ulo. Kasi dire-diretso rin ito napapanood po natin sa social media at sa mga balita. Yung mga road rage, no? Naku, kayo po, huwag kayong tutulad sa mga ganyang bagay. Kung mainit na ang ulo po natin, huminga lang po tayo ng malalim. Bumilang kayo ng 10 segundo. O kaya 10 counts ng inhale-exhale. Para malagyan ng oxygen yung inyo pong utak. Physiologically, siguro may impact po talaga yan, ano? Dahil pag nag-i-increase yung oxygen sa ating dugo pag humihinga tayo ng malalim, nadadagdagan yung oxygen po sa ating pong utak at tayo ay nakakapag-relax. Diba? I hope you agree, Dr. Ronnie Maramba. Hi, hello. Ayan, ating mga doctors, no? Mga nakikinig. O nga pala, before anything else, no, batiin ko muna ng happy birthday si Sir Willie Lumibaw. Happy birthday at kay Sir Glenn Ordinario. Magandang hapon sa inyo, ha. Happy birthday din. At sa anak ni Ma'am Annette. Nakalimutan ko ang pangalan ni alam mo yung pangalan niya, no? Anak ni Prades sa City High. Basta yun. Nakalimutan ko yung pangalan ng babatiin ko. Anak ni Ate Annette Prades. Hi, hello sa iyo. Happy birthday. At syempre yung mga kapaborito po natin dyan sa may Barangay Macabito, Calasiao, Pangasinan. Yan, dyan naman po magkakaroon ng caucus ang Team Karamat Makanlalay mamayang gabi. Abangan nyo po. Hi, hello din kay Vice Mayor Nestor Gabrilio.
magandang hapon kanila counselors Manny the Twin, Ardison Soriano, Elias Villanueva, Jovi, si Consi Jovi, sino ba? Si Consi Mike Season, si Consi Messina, Haverdani Messina, at ang tumatakbong konsihal din ng bayan ng Kalasyaw, si Engineer Kyle Gaspar. Magandang hapon sa inyo. Alam ko nag-house to house na kayo dyan. Ingat-ingat lang po, no? Dahil sa sobrang init. Ngayon pong araw ng April 9, na-monitor ng Pag-asa, no? Umabot po tayo sa 44 degrees Celsius o danger level dito po sa Dagupan City as of 2 p.m. Kaya talagang pinaparusahan. Parang pinaparisahan ng Dagupan City, ano? Awan ko ba, bakit dito sa Dagupan nakasentro yung parang ang lapit-lapit ng Dagupan City sa araw? Kakaiba rin yung nararamdaman nating init po dito. At syempre, binabati ko rin yung ating mga kapaborito, ha? Ilang araw na lang ba bago mag-eleksyon? 33 days to go na lang. 33 days to go bago ang May 12, 2025 national and local elections. At syempre, wag na tayong magpapadala, no, sa mga ayuda-ayuda, mga kapaborito. No? At syempre, kailangan din yung mga kandidato na nagbibigay ng ayuda, tratuhin naman natin yung ating mga kapaborito ng may integridad at dignidad, di ba? Sabi nga doon sa kasabihan, teach a man how to fish, no? Hindi yung bigay ka na lang ng bigay ng isda at hindi na siya natututo kung paano mamingwit. Diba? Paano tatayo sa sariling paa, no? Kung sinusuplayan nyo na lang lagi ng mga ayuda-ayuda ang taong bayan. Hindi naman sa minamasama yan dahil pera naman yan ng mga taxpayers, di ba? Pero syempre, no, bakit hindi natin sila bigyan ng mga oportunidad? No, yung mga alternative livelihood. Di ba? Tuwing panahon ng bagyo, bakit hindi natin sila bigyan ng training sa pagtitinapa? Dahil wala namang araw, pwede kayong magtinapa. Ang BFAR, meron silang training dyan, ano? Kasama natin si Dr. Wesley Rosario noong nasa BFAR pa sila, nung hindi pa sila retired. Nag-o-offer po sila ng training ng pagtitinapa. No? Kasi ang mga fisher folks natin, pag bagyo, bawal pong pumalaot. Hindi po sila kikita, wala silang kakainin. Hindi rin naman sila makapagpaaraw, makapagpatuyo ng mga isdang nahuhuli nila. Kaya ang solusyon po dyan, yung mga alternative livelihood gaya ng pagtitinapa. Ba't hindi ganon yung mga ibigay po natin? No? 3 taon. Bakit hindi natin turuan, no, yung mga taong bayan? Kaysa ginagawa natin silang alam niyo yung parang pulubi, no? Bigyan naman natin sila ng ng integridad, no? Tratuhin natin sila na pawang tao. Tapos papipilahin natin ang buong araw. No? Kung gusto natin makatulong, no, gawin nating pangmatagalan at sustainable yung pagtulong. Diba? Bakit hindi natin syempre kapag lalo na sa mga paggawa ng batas, diba? Yung ating mga councilors, mga congressman, ba't hindi tayo gumawa ng batas, no? Sa pagtaas ng assistance, cash assistance sa mga senior citizen at pagtaas ng diskwento sa mga gamot at iba pang bilihin sa mga senior citizens. Kaysa bibigyan nyo na lang ng bibigyan ng bigas, no, 5 kilong bigas, poproblemahin pa rin yung karne na bibilin o gulay. Diba? Naku, bakit hindi natin pagbutihin yung mga butika sa barangay, bigyan natin ng maraming supply para yung mga senior citizen ay magiging malakas, no?
at mabigyan ng gamot para sa kanilang mga maintenance sa diabetes at sa hypertension at iba pang klase ng sakit. Kailangan mayroong matalinong solusyon dyan, di ba? Kaya nga noong panahon ng mga Espino, ramdam ng tao yung pong kanilang pagmamalasakit. Nalungkot lang ako dahil yung mga scholarship ng mga well-deserving students, no? Kasi noong panahon na yan ay nagkaroon ng ordinansa, ipinasa po ng Sangguniang Panlalawigan ng isang ordinansa institutionalizing yung pong scholarship program. Ibig sabihin kahit sino pong maupo na gobernador dyan po sa Kapitolyo ng Pangasinan, pwede pong magtuloy-tuloy yung scholarship. Kaya yan po yung hinahanap po ng marami ngayon, no? Libo-libo po ang natutulungang pamilya dyan, diba? At yan po at their own choice of course, kung ano man ang gusto nilang kurso sa kolehiyo, dahil hindi mo naman maipipwersa ang isang bata na mag-aral, no, ng kursong hindi naman niya gusto, no? Parang yung Pangasinan Polytechnic College, ilang kurso bang meron dyan? 4, 5? At ilan na ba na scholars dyan? 700. At hindi pa nga natin matatawag na provincial scholars ang mga yan. Dahil base doon sa napanood kong live interview ng ating gobernador ng Pangasinan, doon sinabi niya na yan po ay nire-reimburse, no, sa UNIFAS scholarship ng CHED. So dapat sila ay tawaging CHED scholars, national government, no? At sana damihan pa yung mga kurso, dahil kung 4 na kurso lang ang available po dyan, pili lang talaga din, no? Yung po mga estudyante makakakuha ng scholarship po riyan. Paano naman yung mga scholar, yung mga academic scholars, yung mga athletes, yung mga scholar na nasa indigenous peoples, no? Noon kasi iba't ibang sektor ng mga kabataan na nag-aaral ay natutulungan po ng scholarship program na yan ng provincial government. At yan po ay naipatupad noong panahon pa, nung umpisa pa ni mga nagdaang mga gobernador. At in-institutionalize na po yan ng Sangguniang Panlalawigan, pero nawala no, nasasayangan lang po tayo. No, sana yan po ay mabigyan ng pansin, ano? Dahil yan ang isa sa mga tinutulak ni Gov. Pogi, ni Governor Amado Pogi I. Espino III, para makatulong po, no, sa bawat pamilyang Pangasinense. Kasi importante kahit isa man lang sa isang mahirap na pamilya ang makapagtapos ng pag-aaral. Importante po yan para matapos na, no, at malabanan ang kahirapan. Maniniwala kasi tayo, syempre isa ang edukasyon, ano, sa mga sandata kontra kahirapan, mga kapaborito. Kaya importante na yung leader, yung nakaupo po riyan, ay naniniwala din po, no, sa milyon-milyong Pangasinense, no, na ang scholarship ay para sa lahat at hindi sa mga piling-pili lang. Taon-taon po yan may mga scholars, no? Ngayon 700. Ilan milyon na ba ang Pangasinense? 3 million mahigit na po. Ilang porsyento dyan ang kabataan nakakapag-aral sa kolehiyo, diba? Kaya mas maganda, no, kung yung pangarap ni Gov. Pogi para matulungan yung ating mga kabataang nagsusumikap para maiaho ng kanilang sarili at kanilang pamilya mula sa kahirapan. Oras po natin 5:32 in the afternoon. Magbabalik po ang programang Api, Aligwas, Pangasinan, Ilocano. Putang Iran Balita. Kayo mismo ba pumatay? Ako? Marami. Ang putang Iran Sunata. Hot shot running in my non-stop 30. Son ang putang Iran impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan.
paborito. Sa lahat na nakasakay ng jeep, tricycle, bus, alas 5:30 na, kapaborito. Time check is brought to you by former Governor Amado Pogi I. Espino III, Province of Pangasinan. Ang kalusugan ay kayamanan, ngunit sa bawat araw, marami pa rin sa ating mga kababayan salat sa tamang serbisyong pangkalusugan. Karapatan ng bawat mamamayan sa Mangaldan ang mamuhay ng malusog at walang pangamba. Tayo ang solusyon. Suportahan natin ang mga programang pangkalusugan mula sa libreng gamot, serbisyong medikal hanggang sa mas maraming tulong kung may problema sa ospital. Ako po si Dr. Mark Stephen de Venecia Mia, Vice Mayor ng Mangaldan, isang leader na inuuna ang kalusugan ng bayan. Itataguyod ang isang mas malusog na Mangaldan. Siya si Chito Samson, kasangga ng lahat. Subok na ang kanyang paglilingkod ng tapat. Chito Samson ang sagot sa ating kahilingan. Tunay na lingkod bayan, manok ng dagupan. Chito Samson, noon. Chito Samson, ngayon. Chito Samson, kasama mo. Ang pambato ng Chito Samson, noon. Chito Samson, ngayon. Chito Samson, kasama mo. Ang pambato ng Chito Konsi Chito Samson, Dagupan City, kay Bayonan Saman, Natan, Anggad Kapigan. Chito Samson, feel mo, gets mo. At WellCare Diagnostic Center, your health is our priority. From routine checkups to advanced diagnostics, we provide accurate, timely results, ensuring you're always on top of your well-being. Whether you need a blood test, x-ray, or ultrasound, our state-of-the-art equipment and professional team are here for you. With a convenient location and fast results, we make healthcare easier. Message us through our WellCare Diagnostic Center Facebook page or visit us at the Mapandan Town Center for an appointment. WellCare Diagnostic Center, your health, our care. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan, for reliable and top-notch healthcare services. You deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimagana ka, ah. Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mare, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Balita na! Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayoy Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Gagraduate ka na, kapaborito? Sana all. Wow! Congratulations! Good luck sa inyong next journey, graduates! Be proud of what you have achieved so far and be grateful to your parents. Pagbati mula sa inyong kapaborito, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito! Paborito ng kabataan at matatanda. WJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. WJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Narito na si kapaboritong Jonathan Ortega. Maligwas ang araw Pangasinan. Kayo pa rin po ay nakatutok sa programang API. Aligwas Pangasinan Ilocano. At
kasama nyo pa rin po ako, ang public servant sa radyo, Jonathan Rosario Ortega. Samantala, narito po muna ang mga balitang dapat nyo po malaman ngayong araw ng Miyerkules. Paggunita sa araw ng Kagitingan, pinangunahan ni Pangulong Marcos. Meta tutulong sa paggawa ng regulasyon panlaban sa fake news. COMELEC may abiso, may paalala sa mga kandidato. Sinabing itutok sa kampanya o itutok ang kampanya sa programa at plataporma. Bagong guided missile warship dumating na po sa Pilipinas. MSRP sa imported na bigas ibababa pa sa 45 pesos kada kilo ayon sa DA. Sa ating balitang pampalakasan, Nuggets hahanap ng bagong head coach. Narito na ang detalye ng mga balitang yan. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong Miyerkules ang paggunita sa ika-83 anibersaryo ng Araw ng Kagitingan sa Mount Samat National Shrine sa Bataan. Nag-alay ng bulaklak ang Pangulo sa dambana ng Kagitingan bilang pagkilala sa mga Pilipino at sundalong Amerikano na nakipaglaban noong ikalawang digmaan noong 1940. Kasama ng Pangulo sa komemorasyon sina Defense Secretary Gilbert Teodoro, Armed Forces Chief of Staff General Romeo Bronner at ang ambassadors ng Japan at United States at iba pang opisyal ng gobyerno. Tuwing sumasapit ang anibersaryo ng Araw ng Kagitingan ay ginugunita ng sambayanan ang kabayanihan at sakripisyo ng mga Pilipino noong panahon ng ikalawang digmaan, kasama na ang mga sundalong Amerikano laban sa Japanese Imperial Army. Kasama rin sa ginugunita tuwing Araw ng Kagitingan ang Bataan Death March kung saan maraming namatay na mga Pilipino at Amerikanong bihag ang nasawi sa Camp O'Donnell. Kasama ring dumalo sa anibersaryo ang mga natitirang buhay na veterano ng ikalawang digmaan na kakaunti na lamang ang bilang. Sa iba pang balita, tutulong ang Meta, parent company ng Facebook, sa paggawa ng regulasyon sa paglaban sa pagkalat ng fake news sa iba't ibang social media platform. Sa pagdinig noong Martes, tinanong ni House Deputy Majority Leader at La Union Representative Paulo Ortega V si Dr. Rafael Frankel, ang Director of Public Policy for Southeast Asia ng Meta, kung susuportahan nito ang paggawa ng Regulating Committee upang labanan ang fake news. Ayon naman kay Frankel, ang Meta ay mayroong mahabang taon ng karanasan na makatutulong sa pagbuo ng pulisiya para maprotektahan ng mga user at ang kalayaan sa pagpapahayag. Bukod sa mga Filipino moderators na tumitingin kung mayroong paglabag sa community standard, sinabi ni Frankel na ang Meta ay mayroon ding mga local third-party fact-checkers na sumusuri kung ang isang content ay mayroong maling impormasyon. Ipinaliwanag ni Frankel na binibigyang prioridad ng Meta ang mga inire-report na content sa kanila sa pagtingin sa magiging epekto nito. Buti naman, pero minsan hindi rin makatarungan, di ba? Meron yung iba wala namang ginagawa pero sinususpinde. Siguro may mga inggit na nagre-report. Pero kailangan i-verify maigi yung mga reports din, ha. Kaya kayo, wag nyo kaming nire-report, ha. Sa iba pang balita, dumating na po sa Pilipinas ang bagong guided missile Corvette class warship mula South Korea na may advanced weapons at radar systems. Ang 3,200-ton warship na tatawaging BRP Miguel Malvar. Napakaganda, Ito ang huling general na sumuko sa mga Amerikano, si General Miguel Malvar. Ay isa po ito sa dalawang Corvette-class warships na parte ng kasunduan ng Pilipinas at South Korea noong 2021. Hango ang pangalan ng unang Corvette sa Revolusyonaryong General ng Pilipinas at Bayaning si Miguel Malvar. Sabi nga nila, ito rin ng huling presidente. Kasi in exile si Emilio Aguinaldo noon. Kaya siya lang yung natitirang highest ranking officer.
Ang sister ship nito na BRP Diego Silang ay formal na inilunsad sa Ulsan, South Korea nung nakaraang buwan. Subalit nakatakda pa lamang itong ipadala sa Pilipinas. Pinangunahan naman ni Defense Secretary Gilberto Teodoro ang arrival ceremony ng warship sa Naval Operating Base sa Subic, Zambales. Dito tinanggap ng Philippine Navy ang bagong barkong pandigma. Sa kanyang talumpati, sinabi ng kalihim na ang pagdating ng BRP Miguel Malvar sa bansa ay hindi lamang upang magsilbing deterrent at tagapagtanggol ng ating mga katubigan, kundi bilang isang mahalagang bahagi sa joint at combined operations kasama ang mga kaalyadong bansa. Matatandaan na unang inanunsyo ang kasunduan para sa 2 bagong warships noong 2021, 5 taon matapos manalo ng kontrata ang Hyundai Heavy Industries para sa paggawa ng 2 bagong frigate para sa Philippine Navy. Ang corvettes ay maliit at mabilis na barkong pandigma na pangunahing ginagamit sa pagprotekta sa ibang mga barko mula sa mga pag-atake. Ang pagdating naman ng bagong barkong pandigma ng Pilipinas ay sa gitna ng patuloy na komprontasyon sa pagitan ng mga barko ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea. Pero hindi ibig sabihin nito, mga kapaborito, na makikipaggera po tayo, ha? Baka may mga nakakarinig na atat mo kapaggera. Hindi po, no? Siyempre, kailangan daanin pa rin sa diplomatikong paraan para po maresolba, no, yung mga problema, lalo na dyan sa South China Sea. Samantala, sa ating bagong Pilipinas, muling ibinaba po ng Department of Agriculture ang maximum suggested retail price o MSRP ng imported na bigas na 45 pesos kada kilo simula pa noong March 31, kasunod ng patuloy na pagbaba ng pandaigdigang presyo ng bigas. Ayon po kay Agriculture Secretary Francisco Picho Laurel Jr., ito ay 19 pesos na pagbaba sa retail price ng kada kilo ng imported rice kumpara sa presyo nito bago ipatupad ang MSRP noong January 20. Bago ang MSRP, umaabot po sa 64 pesos kada kilo ang bentahan ng imported rice sa kabila ng mababang presyo sa pandaigdigang merkado, pagbawas sa taripa at paglakas ng piso. Ayon naman sa Philippine Statistics Authority o PSA, malaki ang naitulong ng MSRP sa pagpapababa ng presyo ng bigas at pagbaba ng antas ng inflation na bumagal sa 2.1%. Para po yan sa buwan ng Pebrero ngayong taon, mas mababa sa inasahan ng merkado at ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang hakbang na ito ay sumasalamin lamang po, no, sa desisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ibaba ang taripa ng bigas mula 35% patungong 15% lamang noong July 2024. At sana ay magtuloy-tuloy na po yung pagbaba ng presyo, no, ng bigas sa pandaigdigang merkado. At malaking tulong, no, ito pong pagbaba ng taripa mula 35% ay bumaba sa 15%. Bagamat magiging competitive talaga ang presyuhan, ano, itong mga imported rice versus mga local produced na rice dito sa ating bansa. At syempre pag ganito ring bumababa ang presyo ng bigas, ay natutuwa po ang sambayan ng Pilipino, no? Dahil nagiging affordable na po ang bigas. Sa mga Kadiwa Center po natin, mayroon po mga bigas na ibinebenta rin sa presyong 29 pesos, no? Para doon sa mga kababayan po natin na nasa laylayan po ng ating lipunan. Samantala, sa ating pong balitang pampalakasan, ilang araw bago matapos ang regular season, sinibak ng Denver Nuggets ang kanilang head coach na si Michael Malone. Alone na si Michael Malone. Sa ngayon, ang Nuggets ay nasa ika-4 na pwesto sa Western Conference. Pinangungunahan naman ni Nikola Jokic at Jamal Murray ang Nuggets na nanalo na ng kampyonato noong 2023. Samantala, wala pa namang inaanunsyo ang nasabing kupunan kung sino ang papalit kay Malone. Home Alone si Malone. Sa ating balitang lokal,
Inanunsyo ng Department of Finance o DOF ang opisyal na pagtaas ng bayan ng San Jacinto sa Pangasinan mula sa isang third-class municipality patungong first-class municipality batay po sa kanilang order number 074-2024. Ang tagumpay na ito ay isang patunay ng mahusay na pamamahala sa ilalim ng mga liderato ni Mayor Leo de Vera at mga lokal na opisyal ng bayan. Ayon kay Congressman Toph De Venecia ng 4th District, ang tagumpay na ito ay isang patunay na kolektibong pagsisikap ng mga lokal na opisyal ng civil society at ng mga residente ng San Jacinto. Ayon sa Republic Act 11964, ang mga munisipalidad ay kinaklasipika batay sa kanilang kita na tinutukoy sa pamamagitan ng average na taunang regular na kita sa 3 taon bago ang isang general income reclassification. Bilang isang agrikultural na bayan, ang San Jacinto ay ngayon mayroong average na taunang kita na 200 million pesos. Wow! Kaya naman ito ay umakyat na sa first class status. Hindi lamang sa San Jacinto ang nakinabang sa pamumuno ng pamilya De Venecia, sa buong 4th District o PD4, ang mga bayan ng Manawag, San Fabian at Mangaldan ay nakamit din ang first-class municipality status. Samantala ang tanging syudad sa distrito, ang Dagupan, ay patuloy na lumalago sa pamamagitan ng isang booming na ekonomiya na may 1.68 billion peso na budget para sa taong 2025. Ang Manawag naman, kinilala bilang Catholic Mecca ng bansa, ay patuloy na umaakit ng milyon-milyong deboto taon-taon bilang tahanan ng kilalang Our Lady of the Holy Rosary of Manawag. Noong 2024, tumaas ang bilang ng mga turistang dumating ng 11% mula 5.2 million tungo sa 5.78 million. Samantala, ang San Fabian ay nakatakda maging isang industrial hub sa pamamagitan ng 55 billion peso na proyekto ng San Miguel Corporation Industrial Park sa mga barangay ng Mabilao at Bulasi. Lalong lumalakas ang mga negosyo sa buong PD4 na may suporta mula sa DTI o Department of Trade and Industry. Ayon sa datos ng DTI mula 2020 hanggang 2024, ang mga sumusunod na bilang ng mga bagong negosyo ay nairehistro sa 4th District. Sa Dagupan may lorong 7,071, sa Manawag may 1,744, sa Mangaldan may 5,303, sa San Fabian 2,454 at San Jacinto 969 na may kabuang 17,541 na mga bagong negosyo. Bukod pa rito, may 2,659 na negosyo na nag-renew ng kanilang lisensya sa parehong panahon. Makikita rito na sa ilalim ng pamumuno ng pamilya De Venecia, patuloy ang pag-unlad ng tagumpay sa 4th District ng Pangasinan. At ganyan din, ano? At kung sama-sama talaga, ay kayang-kaya, di ba? Wala naman tayo mapagtatagumpayan ng mag-isa lamang. Sabi nga nila, no man is an island. At maraming salamat syempre, no, sa pamilya De Venecia sa kanilang pong walang sawang pagtulong at suporta sa buong Distrito 4. At syempre ang naging serbisyo ni 5-time House Speaker Sed De Venecia sa buong Pilipinas. At syempre pagbigyan natin na pasok muli si Congresswoman Manay Gina De Venecia sa 4th District para magtuloy-tuloy ang mga programa at proyekto dito sa PD4. Samantala, hi, hello sa ating mga kapaborito dyan sa bayan ng Bugalyon. Good afternoon kay Yorme Jomel Anthony Espino, ang nagpasimuno ng Seal of Good Local Governance Award na mula sa DILG dyan sa Bugalyon. At magtutuloy-tuloy pa rin po yan dahil pinagpatuloy po yan ni Mayora Priscilla Meli Espino. At ngayon na nagbabalik po si Yorme Jomel Anthony Espino, ay magtutuloy-tuloy pa rin ang mga senyales ng progreso. Isa ang Bugalyon sa mga naunang nagkaroon ng mga e-centers, test the training centers, at ang pagpapahalaga sa connectivity. May free wifi sa buong public spaces ng Bugalyon. Biruin nyo yun. Hi, hello din sa ating mga kapaborito dyan po sa Lingayen. Hi, hello.
Maswerte kayo dahil napakasipag din ng inyong mayor dyan, si Mayor Leopoldo N. Batawil. Isang kilalang PMA graduate. Napakagandang track record. Nagretirong 2-star general. Natapos niya ang kanyang termino bilang congressman ng District 2. At ngayon ay nagbabalik. At syempre, bine-benchmark natin dyan yung pong mismong bayan ng Lingayen na kanyang pinagsilbihan ng 6 na taon. At syempre, pinapasa po ni Mayor Paul Batawil yung pamamalakad dyan sa kanyang Vice Mayor who is next in line, kay Vice Mayor Mac Dexter Malikdem. Dahil naniniwala si Mayor Paul na syempre yung mga kabataan naman, pagbigyan naman natin yung mga kabataan. Dahil baka naman meron sila pa mga fresh ideas at yung kanilang physical strength. At yung kanilang ties with the people of Lingayen. Ibang brand of politics, brand of leadership. At si Mayor Paul, nakita nyo naman, yung mga proyekto niya ay talagang pangmatagalan. At sino ba naman ang hindi makakaalam sa daang kalikasan at daang katutubo? At yung nalalapit na pagtatapos ng mga bypass roads mula Dagupan, Binmalay at Lingayen na magpapabilis sa daloy ng trapiko. At kahit noong panahon ng COVID-19, noong pandemya, tuloy-tuloy po ang pagpapatayo ng mga gusali gaya ng MSWDO na nag-house po sa STAC, yung pong therapeutic center para sa mga batang may kapansanan. At yung 4-piece unit, nandyan din po. At tuloy-tuloy pa ang pagpapatayo ng mga RHU sa mga strategic areas. Ayan ang benchmarking. Biruin nyo yan. Kung ganyan ang magiging congressman nyo sa 2nd district, magiging maganda ang palakad at mga serbisyo pang matagalan. Hindi yung ayu-ayuda na lang. Oras natin 5:55 in the afternoon. Maaga po tayo magpapaalam mga kapaborito Ako po ang inyong public servant sa radyo. Ito po ang programang API. Aligwas, Pangasinan, Ilocano. Nagsasabing maraming salamat at magandang hapon, kapaborito.